Naranasan mo na bang isara ang pinto sa harap mo? Yung tipong akala mo katapusan na pero later mo lang na-realize na iyon pala ang pinakamagandang nangyari sa'yo? Yung hindi ka pinili, yung iniwasan ka, yung parang wala kang halaga sa paningin nila. Masakit, oo, pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan, ang rejection, hindi kabiguan. Isa itong direksyon. Ayon sa mga aral ng Stoicism, lalo na sa mindset ni Marcus Aurelius, hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At dito nagbabago ang lahat. Kasi bawat hindi na natanggap mo, hindi ka pinapababa, pinupush ka nito papunta sa mas mataas na version ng sarili mo. So kung pakiramdam mo ngayon ay hindi ka napapansin, hindi ka pinapahalagahan, perfect. Dahil ngayon, matututunan mong baliktarin ang sitwasyon. Hindi ka nahahabulin ng rejection. Ikaw na ang gagamit nito para manalo. Today, babaliktarin natin ang rejection. Narito na ang 13 Stoic lesson. Number 1. May mga tao talagang pipiliing i-ignore ka. Hindi ka re-replyan. Hindi ka papansinin. Parang wala kang halaga sa mundo nila. At doon ka natutukso habulin sila. Magpansin, patunayan ang sarili mo. Pero dito, pumapasok ang tunay na lakas. Hindi pagiging petty ang pag-ignore. Sa nangi-ignore sa'yo, ito ay respeto sa sarili. Kapag pinili mong hindi sila habulin, hindi ka nawawalan, bumabawi ka. Bumabawi ka ng oras mo, enerhiya mo, at dignidad mo. Imbis na ubusin mo ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan, ibaling mo ang focus mo sa growth mo. Mag-improve ka. Mag-build ka ng buhay na hindi umiikot sa validation ng iba. Kasi ang totoo, hindi mo problema ang katahimikan nila. Ang tunay na laban mo ay kung saan mo ilalagay ang atensyon mo. At kapag natutunan mong kontrolin iyon, doon magsisimula ang tunay mong power. Their silence is not your problem. Your focus is your power. Number 2. Don't react emotionally. Kapag na-reject ka, automatic gusto mong mag-react. Magalit, masaktan, o patunayan agad ang sarili mo. Pero tandaan mo ito, hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Hindi ka hinaan ng emotions. Natural lang yan. Pero kapag hinayaan mong sila ang mag-lead, dun ka nawawalan ng control. Ang tunay na lakas, nasa pagitan ng nangyari at ng magiging reaksyon mo. Huminto ka muna. Huminga. Mag-isip bago ka kumilos. Sa Stoic mindset, hindi ka alipin ng nararamdaman mo, ikaw ang may hawak ng direksyon. Kasi isang maling reaksyon, pwedeng sirain ang image mo, respeto mo, at pagkakataon mo. Pero isang kalmadong response, iyon ang nagpapakita ng tunay mong level. Kaya sa susunod na ma-ignore ka o ma-reject, huwag kang magmadali. Pause, reflect, then respond. Dahil doon nasusukat ang tunay mong lakas. Hindi sa nararamdaman mo, kundi sa kung paano mo ito kinokontrol. Number 3. Removed them from your mind. Ang pinakamalaking pagkakamali pagkatapos mong ma-reject ay hindi yung nangyari, kundi yung paulit-ulit mo itong iniisip. Yung bawat scenario, bawat what if, inuulit mo sa utak mo hanggang sa sila na ang kumukontrol sa mood mo. Pero tandaan mo ito. Huwag mong hayaang tumira sila sa isip mo ng libre. Kung hindi ka nila pinili sa realidad, bakit mo sila bibigyan ng espasyo sa utak mo? Ito ang tunay na laban mental detachment. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin, pinipili mong protektahan ang peace of mind mo. Imbis na ubusin mo ang oras mo sa kakaisip. Palitan mo ito ng growth. Magbasa ka. Mag-ensayo ka. Matuto ka ng bagong skill. Ayusin mo ang buhay mo. Gawing mong upgrade ang sakit. Kasi ang rejection, hindi yan dead end. Isa yan redirect. At habang patuloy kang umaabante,
unti-unti mong marirealize, hindi sila ang nawala. Ikaw ang nag-level up. Number 4. Demonstrate your value. Kapag na-reject ka, ang unang instinct mo ay ipaliwanag ang sarili mo. Patunayan sa salita na may halaga ka. Pero dito nagkakamali ang karamihan. Hindi mo kailangang magsalita. Kailangan mong magpakita. Show, don't tell. Gamitin mo ang rejection bilang gasolina. Imbis na maubos ka sa sama ng loob, ilaan mo yan sa pag-improve ng sarili mo. Palakasin mo ang skills mo. Ayusin mo ang disiplina mo. I-level up mo ang buhay mo tahimik. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang progreso mo. Hayaan mong ang resulta ang magsalita. Kasi sa dulo, hindi argument ang magpapabago ng tingin nila sa'yo, kundi ebidensya. At habang busy sila sa pagduda, ikaw naman ay busy sa pag-angat. Tandaan mo, let your results speak louder than their validation. Number 5. Cut off contact. Minsan, pagkatapos mong ma-reject, gusto mong ayusin agad. Mag-message ulit, magpaliwanag, humabol. Pero dito ka dapat tumigil. Hindi lahat ng sitwasyon inaayos sa paghabol. Minsan, inaayos ito sa paglayo. Cut off contact. Hindi para manipulahin sila, kundi para ibalik ang kontrol sa sarili mo. Kapag patuloy kang naghahabol, lalo mong binababa ang value mo. Pero kapag pinili mong manahimik, doon pumapasok ang tunay na power. Walang begging, walang chasing. May space. At sa space na yon, nagkakaroon ka ng clarity. Nakikita mo kung ano talaga ang worth mo at kung sino ang dapat manatili sa buhay mo. Ang katahimikan mo, hindi kahinaan. Ito ay boundary. Isang mensahe na nagsasabing, hinding-hindi ko ipipilit ang sarili ko sa taong hindi ako kayang piliin. At doon nagsisimula ang tunay mong lakas. Number 6. Proved them wrong. Kapag may nagduda sa'yo o hindi ka pinili, ang unang instinct mo ay patunayan agad sa kanila na mali sila. Pero ang totoo, hindi mo kailangang makipaglaban sa kanila. Ang tunay mong laban ay sa sarili mo. Prove them wrong, hindi para sa kanila, kundi para sa growth mo. Gamitin mo ang rejection bilang paalala na may mas mataas ka pang level na pwedeng maabot. Mag-focus ka sa pag-build ng skills, sa disiplina, sa consistency. At gawin mo ito ng tahimik. Walang announcement, walang yabang. Kasi ang tunay na progreso hindi kailangan ng audience. Habang sila ay nakatingin sa kung sino ka dati, ikaw naman ay nagiging ibang tao na. Mas matibay, mas mahusay, mas handa. At darating ang araw, hindi mo na kailangang magsalita. Makikita na lang nila. Tandaan mo, win quietly. Let them notice later. Number 7. Go out and have fun. Kapag na-reject ka, ang unang instinct mo ay magkulong. Lumayo sa tao. Mag-isip mag-isa. Pero dun ka lalo nalulunod. Kaya baliktarin mo. Lumabas ka. Mag-enjoy ka. Hindi para tumakas, kundi para ipaalala sa sarili mo na hindi doon umiikot ang buhay mo. Ang saya. Hindi luho. Isa itong anyo ng resistance. Resistance laban sa lungkot. Sa overthinking. Sa pakiramdam na hindi ka sapat. Makikipagkita ka sa kaibigan. Subukan mo ang bagong lugar. Mag-explore ka ng bagay na hindi mo pa nagagawa. Bawat bagong experience, unti-unting binubura ang bigat ng rejection. At habang ginagawa mo ito, marerealize mo hindi natapos ang kwento mo dahil lang may hindi pumili sa'yo. Sa totoo lang, dun pa lang nagsisimula. Kaya huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang no. Lumabas ka, mabuhay ka. Dahil ang buhay mo, mas malaki kaysa sa isang rejection. Number 8. Build your social status. Kapag na-reject ka, madalas ang iniisip mo, ano bang kulang sa akin? Pero baka ang tamang tanong ay, ano pa ang pwede kong i-upgrade? Build your social status hindi para humingi ng validation, kundi para i-evolve ang sarili mo. Ayusin mo ang katawan mo. Mag-workout ka. Palakasin mo ang disiplina mo.
I-improve mo ang skills mo. Mag-aral ka. Mag-level up ka sa career o passion mo. At higit sa lahat, palibutan mo ang sarili mo ng mga taong may direksyon sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagpapasikat. Ito ay tungkol sa pagiging taong may value na hindi kailangang ipilit ang respeto dahil kusa itong ibinibigay. Habang busy ka sa pag-aangat ng sarili mo, unti-unting nagbabago ang tingin ng mundo sa iyo. Pero, mas importante, nagbabago ang tingin mo sa sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na confidence. Hindi dahil pinili ka nila, kundi dahil pinili mong i-upgrade ang sarili mo. Number 9. Act as if they don't exist. May mga tao na kahit anong effort mo, hindi ka pa rin papansinin. At doon ka nauubos kakapilit ng connection na hindi naman talaga para sa'yo. Kaya minsan, ang pinakamalakas mong galaw ay ang umasta na parang wala sila. Hindi dahil galit ka, kundi dahil pinipili mong protektahan ang peace of mind mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan. I-redirect mo ang atensyon mo sa mga taong kusang nandyan para sa'yo. Sa mga taong hindi mo kailangang habulin. Iyan ang tunay na strength strategic emotional distance. Number 10. Use silence strategically. Kapag pinili mong manahimik, siguraduhin mong tama ang dahilan. Hindi para manipulahin sila, kundi para maintindihan ang sarili mo. Sa katahimikan, may kapangyarihan. Hindi ito pag-iwas, ito ay reflection. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako naaapektuhan nito? Doon mo makikita ang tunay na dahilan ng sakit. Doon nagsisimula ang growth. Kasi ang silence, kapag ginamit ng tama, nagiging mastery. Mastery ng emosyon. Mastery ng isip. At doon mo mabubuo ang emotional clarity na hindi kayang sirain ng kahit anong rejection. Number 11. Don't beg for attention. Kapag hindi ka pinapansin, ang instinct mo ay magpansin palalo. Mag-post, mag-message, gumawa ng paraan para mapansin ka. Pero tandaan mo ito, ang attention na hinihingi, hindi tunay na respeto. Ang tunay na value, hindi ipinapakita para lang mapansin. Ito ay nararamdaman kahit hindi ka nagsasalita. Huwag mong gawing performance ang buhay mo para sa validation ng iba. Sa halip, buuin mo ang buhay na ipagmamalaki mo. Ayusin mo ang sarili mo. I-level up mo ang standards mo. Kasi ang totoo, attention is earned, not chased. At kapag tumigil ka sa paghabol, doon ka nagsisimulang habulin. Number 12. Be kind but emotionally detached. Hindi ibig sabihin na nasaktan ka. Kailangan mong maging malamig o bastos. Pwede kang maging mabait pero may hangganan. Maging respectful ka pero huwag mong ibigay ang buong emosyon mo sa taong hindi ito kayang alagaan. Ito ang balance na bihira mong makita. Kindness without expectation. Hindi ka umaasa ng kapalit. Hindi ka naghihintay ng validation. Nagbibigay ka dahil iyon ang karakter mo. Pero kasabay nito, pinoprotektahan mo ang sarili mo. May boundaries ka. At tandaan mo, ang emotional boundaries, hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas. Dahil kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Number 13. Don't reveal your struggle. Kapag nasaktan ka, natural lang na gusto mong ipakita. Gusto mong ipaalam sa mundo kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Pero dito papasok ang tunay na lakas. Hindi lahat ng nararamdaman kailangang ipakita. Feel it, oo. Pero huwag mong i-broadcast. Kasi ang tunay na resilience, tahimik. Hindi ito naghahanap ng awa. Hindi ito umaasa na may makakapansin. Sa halip, pinipili mong manatiling composed. Kahit sa loob mo, may laban na nangyayari. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay control. Control sa emosyon. Control sa reaksyon. Habang ang iba ay nag-iingay sa sakit, ikaw ay tahimik na lumalakas. At tandaan mo,
Strength is silent, not dramatic. At ang tahimik na lakas, ang pinakamapanganib. Kung umabot ka na hanggang dito, ibig sabihin, lumalaban ka pa. Hindi ka sumuko, hindi ka pumitaw. Kaya gusto kong malaman, comment mo, still standing. Hindi lang ito simpleng comment. Isa itong patunay na kahit may rejection, kahit may sakit, nakatayo ka pa rin. At dito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mga taong pinipiling lumakas araw-araw. Sa dulo ng lahat, maiintindihan mo rin ang rejection, hindi ka sinisira. Hinuhubog ka nito. Bawat no na natanggap mo, hindi ka binabawasan, binubuo ka. Disiplina, resilience, identity. Lahat yan nabubuo sa bawat pagtanggi na nalagpasan mo. Kaya wag mong katakutan ang rejection. Yakapin mo ito. Dahil dito ka nagiging mas matatag, mas malinaw, mas totoo sa sarili mo. At tandaan mo, the one who doesn't chase becomes the one worth chasing. Kung may natutunan ka sa video na ito, wag mong hayaang dito lang matapos. Ipakita mo na ready kang mag-level up. Like this video. Mag-subscribe ka sa channel at i-on mo ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na aral mula sa Stoicism. At kung umabot ka hanggang dulo, mag-comment ka ng strength in adversity. Iyan ang magiging simbolo mo na kahit anong pagsubok, pinipili mong lumakas. Rejection doesn't break you. It reveals you. Stay stoic. Aral mula sa Stoicism, where pain becomes power.